Sa kabila ng pagbabawal ng Dagupan City Agriculture Office sa pagbebenta ng shellfish galing sa Western Pangasinan, marami pa rin ang nakakapagpuslit at nakakapagbenta sa lungsod. 5 beses nang nakasabat ang mga otoridad ng sako-sakong shellfish na positibo sa red tide toxin. Makibalita tayo kay Peha Lagaw ng GMA Dagupan. Naglalaman ng halos 100 sakong ito ng iba't ibang klase ng shellfish na nahuli umano sa Western Pangasinan na positibo sa red tide toxin. Ayon sa mga otoridad, ibabagsak sana ang mga talaba, tahong at lukan sa palengke ng Dagupan gabi nitong Sabado. Ito na ang ika-5 beses na nakasabat ang Agriculture Office ng mga lamang dagat na hinihinalang kontaminado ng red tide. Isinama raw ang mga ito sa mga isdang hindi ipinagbabawal huliin para maipuslit sa mga palengke. Lahat na lang ng mga suspicious looking vehicles between the period of transport na mga gabi, mga 9, 10 and early morning, tignan. Ayon sa Dagupan City Health Office, paglabag sa Sanitation Code of the Philippines ang paghuli at pagbenta ng anumang lamang dagat na may red tide. Ang sinumang lalabag ay maaaring mapulong ng hindi higit sa 6 na buwan o magmulta ng hindi higit sa 1,000 piso o pareho, depende sa desisyon ng korte. Kasi nga, base sa ating batas and ordinances, lahat ng ibibenta sa market sa Dagupan City, kailangan unang-una is galing sa approved sources. No? Nais iwasan ng health officials ang mga sakit na pwedeng makuha sa red tide toxin. Taong 1995 pa raw huling nakapagtala sa Dagupan ang mahigit 30 biktima ng red tide kung saan 2 ang namatay. Kaya naman mahigpit ang paalala sa publiko na huwag munang bumili at kumain ng shellfish na galing sa Western Pangasinan. Agad namang itinapon ang mga nakumpiskang shellfish. Peha Lagaw, Nagbabalita, Pilipinas.